Wala nang laman yung utak, nagmamalalim pa. Hollow Earth. Yung mga battle parang reaction video ni BR, yung views, 308. Kawawa si BR. Parang panood ko yun kay review ni BR sa CCTV. Putik. Ito ay aking season, elimination. Ito ay aking season, domination ang working reason, eliminate ang feeling decent. Eliminate ang teka, nag-i-input lang ng combo para mag-Akuma Raging Demon. Grabe. Akala, ang tindi nun. Akala mo mag-choke na, oh. Yung pala, gumaganon siya, oh. Nag-i-input lang ng Akuma Raging Demon. Tindi nun, Brad. Guess who's back to react? Nandito tayo ngayon sa delayed reaction. At gagawa natin ng reaction video ay yung dalawa kung saan na nandito naka-line up sa right of way, no? Yung gagawa nating ng reaction video ay yung battle ni Kulas versus Didel, no? So meron silang battle dito sa right of way. Kalaban ni Kulas ay si Saf, tapos si Didel naman semifinals niya versus Steven. Iyon. At eto na nga, no? So nilabas na ni Sir Enigma yung Right of Way 2 na poster, yung promo. And ayan, maganda na ito. Abang-abang. Sipin mo, K-Ram lalaban ng main event. Pero enough of that. Dito na tayo sa kay Didel versus Kulas, Langit Lupa. Ito yung first round nila. So, let's go! Sa kanan ko, Trono sa Oro, represent para sa inyo. Galing pa ng CDO, mag-iay tayo lahat para kay Didel. You motherfucker gonna buckle, gonna tip, catch a couple if they wanna holla. But look what you gonna do, little dude in the booth with the truth and the boogeyman. Wanna holla. Didel, Trono sa Oro, Repen L, Repen CDOC, let's fucking go! Sa kaliwa naman, Mariveles, represent para sa inyo. Galing pa ng Bataan Rap Conquer, mag-iay tayo lahat para kay Kulas. Kalayaan ng ibon na nakatakas, wagas sa pagpagaspas sa ulap nakalampas, diba? BRC, MHP, Nuteta, mga Salbahing Bisor, mga PED, Jay Orton, Dasin Jewel, Madtaw na Parel, Omori Blanco, tsaka shoutout sa mga Mori Blanco, present, sir. Tropa yan si Kulas. Yeah. Nawarin natin. Ganda to. tropa ko dyan sa likod. Shoutout sa mga tropa niya galing pa Bataan din, maliban lang kay Sardeo. Nanalo ng coin to si Maliban kay Didel. Sardeo. Pinili niya mauna si Kulas. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, Grain Assault 17 Langit Lupa Tournament. Kulas. Game! Siya nga pala yung bagong tropa. Nung apo ni David. O tropa yan ni Lucas. Dalawa na silang weirdong pinagjajakulan yung bulalakaw. Ginagalaw din nila yung buwan pagkat wala na raw tong dalaw. Petis nila, kalawakan, planeta, araw. Hindi sila mga tipikal. Pag sinabi nga nilang ikaw ang mundo ko, literal. Ano kayo mga balik? Tinitira ni Kulas sa intro niya is yung yung lalim-lalim nila Didel, nila Sendlook, ganun, parang hinahalin tulad niya si Didel kay Sendlook, no? Doon sa mga malalim-malalim bars. Tapos mga matalinhaga bars. Ang ganda mag-deliver ni Kulas. Yung isa sa mga nagustuhan ko kay Kulas kasi, maganda siya mag-deliver, ang linaw niyang magsalita. No, wala siyang lisp, wala siyang speech impediment ba yun? O deficit, no? Wala siyang bulol sa R, malinaw. Tapos yung boses niya, katamtaman ng bass tsaka treble. Kaya ayos pakinggan yung boses ni Kulas. Yun yung gusto ko sa kanya, malinaw siya mag-deliver eh. Plus mo na lang yung mga writing niya. Lupit. Sige, tuloy tayo, Kulas.
Didel par, dekada ka na sa battle rap. Huminto lang saglit nung sa tuktok di makapanhik. Kundi pa tumunog pangalan ni Sendlok, di ka lilingon pabalik umaasang. Madilaan ng apoy, sumiklab lang bilang rapper. Naging heavyweight na kasi si Lucas Noy, kaya nakikisindi ka sa lighter. Tapos ngayon So, ibig sabihin, wala kasi akong history ni Didel, hindi kasi ako nanonood sa Trono. So, parang sinasabi ni Kulas, matagal na si Didel na bumabattle, no? Na battle MC. Tapos parang bumalik lang siya or ano ba, parang sumubok siyang ulit na nangangahas siya na ano, nitong pumuputok yung pangalan ni Zendlok. Kasi kahit, di ba, yung isa sa mga remarkable na battle ni Zendlok, yung laban niya kay Jonas kahit talo siya doon, maganda yung performance niya. Tapos yung battle niya nitong recent lang din versus kay Vitrum, next i-review ko yun. Ang ganda ng battle, ang ganda ng performance niya doon, lalo yung round 3, grabe yung round 3 ni Zendlok doon So parang sinasabi ni Kulas dito, si Didel ay hindi naman siya sa dick ride kay Zendlok. Ano lang siya, parang ano ba tawag doon? Parang sige, ako na rin, parang gano'n, parang sakay ka lang sa flow parang gano'n yung sinasabi niya kay Didel. kaya Tuloy. nakikisindi ka sa lighter. Tapos ngayon magtatampo ka. Kesyo sa inyo, siya lang inaangat sa top. Kasalanan mo yan kasi tatamad-tamad, patay yung alab mo. Siya hinangad lahat. Nangarap maging santel mo habang nakontento ka sa gaserang umaandap-andap. Ayun, parang ang sinasabi dito ni Lasco, si Zendlok kasi nagtuloy-tuloy. Tapos ngayon, nung nakita mong okay yung nangyayari sa career, sa effect nun kay Zendlok, biglang babattle-battle kang gano'n. Parang gano'n yung pinaplastada ni Kulas. Sa akin, effective siya kasi hindi naman ako nanonood kay Didel. No, hindi ko alam, parang nailalatag niya. Hindi ko alam kung totoo yun na matagal nang bumabattle si Didel, pero nailalatag ni Kulas yun. Tapos, ano siya, convincing siya. No? Convincing yung dating niya sa akin. Tapos, ano ba? Parang yun yung magandang, hindi ko alam kung part pa rin ba yun ng mind conditioning, no? Siguro mayroon siyang setup mamaya about dyan. Pero sige, tuloy natin, Kulas. At wala akong pake kahit idol mo si Sak. Kaumay! Pareho kayong bigo na uuwi dahil sa first round ng isa buhay. Kay Shabu yun magugulpe. Wala Kaya, Shabu na iiwanan kang nakatalo warak parang wasak niyang Kaya, iiwanan kang warak parang wasak niyang Kawasaki. Pag sapak dyan sa bibig, doon ka lang iispit ng bloody. Habi ni Sak lahat kinapi. Pati yung magsasyabu sabay sa panran biglang sali. Sasyabu tapos Lakas panran. dyan, sir! Ano yan? Nasa running era na yung dati lang na runner? Oh. Pati, English ay minaster. Kaso walang bars parang Sak na lobat tas low budget. At mukhang social lang yan sa delivery kasi dinadala ng accent. Pero kahit mag-pure English ka sa pagtugon, parang sa test mic lang pabibo. Di namin kailangan ng English mo sa Luzon. May insight kami rito. Hindi namin kailangan ng English mo sa Luzon. May M-site kami dito. Siyempre, there's only one name you can found. Talagang nakakakulas. May bata dyan. May bata dyan. Uy! Buti pa yung bata nakanood ng flip top, ako hindi. Ba yan? Anyways. Ang lupit doon, Kulas. Kaya, click bang! Wala akong masyadong mailine Mac para ipang-diss. Mostly kasi ng battle niya pinaghalong Bisaya at Ingles. Bisanglish! Bisanglish, Bisaya at English. Ayos yun, Kulas. Go, go.
Pero fuck! Language barrier! Ako ang balakid na magpipigil sa'yo, kaya makikitil ka o atake left, right, middle, masisiil na to! At makikita nyo tong didil na nagdidelikado! Ooh! Ang tindi nun. Makikita nyo tong didil na nagdidelikado. Kita nyo tong didil na nagdidelikado. Ayos yung banat ni Kulas na yun. Nice one, nice one. Yun ba yung punches? Di marunong, di ako marunong. Matututunan natin yan throughout the... Galing, galing nun. Okay, tuloy natin. Kinilig ko. Ayan. Alright. Yun pala yung... Ano? Yun pala yung... round 1 ni Kulas. Okay yung mga... Okay yung rhyme schemes ni Kulas. No? Maganda yung mga dulo niya. Rhyming naman na nakamulti ng at least 2. Tapos, yun, tinira niya si Didel as parang sabay lang sa flow. Kasi nakita niya nga na si Zendlook, no? Okay kay Zendlook, okay sa karir ni Zendlook. Tinira niya rin na Carbon or idol si Sak Maestro, no? Ano pa ba yung isa niyang ano? So medyo ano siya, sa akin tumatak yung gano'n kasi parang na-mind condition ako, no? Tapos okay din yung ayun, yun yung panapos niya. Kita niyo 'tong Didel na nagdidelikado. Galing nung ano ba, part pa ba ng name flip yun? Yung sa Shabu, no? Yung ating runner, nasa running era na. Ano pa ba yung ano? Okay yung round 1 ni Kulas. So, panoorin natin yung round 2, round 1 ni Didel. Panoorin natin yung round 1 ni Didel para mabigyan natin ng scoring. Pero okay yung round 1 ni Kulas sa akin. Okay. Didel, round 1, let's go. Yo! Konting ribat. Inamin na niya na di niya gets ang mga Bisaya, so sa akin siya titihaya. Paano mo nakuha yung angle na yun kung di mo naiintindihan ang mga linya kong Bisaya? Tapos, putang ina, taktika ng... Medyo, ayan, ano, parang nag state lang si Didel eh, no? Makakapag-rebat lang siya. So, ano, parang low tier na rebat para sa akin. From Didel. Ituloy natin. Hindi mo naiintindihan ang mga linya kong Bisaya. Tapos, putang ina, taktika ng mga mahihinang uri, basta nagtatagalog, iko-quote si Rizal. Kung bobo ka, bobo mo no, kung nag-research ka ng konti, malalaman mo na yung taga-Ilog na bayani ay multilingual. Pero sige, may gabi. Yung rebuttal niya medyo low tier sa akin kasi, anong tawag dito? Hindi, yung unang rebut, yun nga parang in-state niya lang yung pangalawa, medyo sumasablay. No, pero okay yung punto na yun, yung sinasabi niya, si Rizal nga ay multilingual eh, tapos ako titirahin mo as multilingual. Parang ganun din yung yung ginawa sa kanya ni Mison sa second round ng Sige, tingnan natin yung writtens ni Didel. So, Yung taga-Ilog na bayani ay multilingual. Pero sige, may gabi i-flip top. yung Ako gabi, nga pala si Didel Rep and CDOC. Di nyo ba kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me. Langit Tupa Tournament. ngayon yung intro niya. Yung ganda nun eh. Kung sana, ang gagawin mo intro mo muna. Parang yung intro niya naman is very open eh. Hindi niya naman na nilalagyan ng angles eh. So, intro, tapos rebut, tapos saka mo ituloy yung written mo. Parang mas maganda, parang mas okay yung ganun para sa akin. CD, galing CDOC. Cagayan de Oro City, CDOC.
I'll make sure your city knows me. Bet, nice one. Ganda na yun, ganda. Maganda yung ano niya, maganda yung multi na yun. Shit, I kill him softly. Mga kids, oh silly, oh jeez, oh please. Starting from the bottom, no issue. Cause ang biggest problem nyo ay prom D. Unang nosebleed, kulas ng Bataan Rap Conquer. Bataan Rap Conquer. Aba pare, Osam. Liga na hawak ni Sir Deo, yung MC na kilala nyo sa rason na very, very wholesome. Well, I rep Trono sa Oro, yeah, the gold one. Come out swinging like Ali and Foreman. Boss, pour him a cold one dahil di sasapat ang kulas. Dapat sinama mo si Rene at Foreman. Kasi Plus, Rene Porman. Okay yun kasi ano very relatable dahil kay Malupiton di ba? So, okay yung angle na yun, kulang daw si Kulas. Tapos, ano pa yung ano niya? Ang ganda niya, yung isa kong pupunahin din pala, ang ganda ng diction ni ano, ang ganda ng English diction ni Didel, no? Malinaw din yung boses niya, maganda rin yung boses niya. Di rin siya bulol, wala siyang lisp, wala siyang deficiency sa R, saka sa T. Okay naman. Tapos, ano pa yung isa? Treble yung boses niya, no? Treble yung boses niya. Maliit na boses. Kaya malinaw pakinggan sa tenga. Yun. So, nice. Ganda nito. Tuloy natin. Yan. di ka last dapat sinama mo si Rene at Foreman. Kasi di ka important at di ka malupit. Kaya konting jabs lang muna with them loose hips. But if feeling bruised ko ang kampiyon ng BRC, just know we getting bruised quick. Cause I ain't someone you wanna dose with. I'll give you them goose lips. Cause you a bitch writer and the proof is, ang init ni Kulas spark lang habang sa akin pang Vesuvius. Kasi Vesuvius. Yung pala yung Vesuvius na yun. Ang init ni Kulas, pang spark lang sa akin, Vesuvius. Yung multi niya, yung galing ng multi niya, no? Yung 4 bars niya, multi. Hindi siya ganun sinet up. Parang yung rhyming skills niya, yung ginamit niya dito. Galing. Pero tapos, inano niya sa Vesuvius. Ang init ko, pang Vesuvius. Yun yan, sinasabi nilang vulkan sa kung saan ba yun. Italy ba yun? O so, galing ni Didel dito sa ganda ng rhyme scheme niya. Though, hindi lahat connected kay Kulas, no? Hindi pa siya pa-attack kay Kulas. Inaano niya pa lang, pina-package. Round 1 pa lang kasi, parang ganun yung tingin ko eh. Round 1, papakilala ko muna yung rhyme skills ko. Saka yung kumbaga yung poetry ko. Ito yan, parang gano'n. Nice, galing nun, Didel. Okay, tuloy natin. paano ba tong... di niya alam. Vesuvius. Kasi paano ba tong Dufus nagkampiyon? May not checked his win and losses. Ang judging ng mga battle niya, parang komedyanteng doktor. Laugh trip ang prognosis. Pinili ko si Kulas kasi malakas ang boses. Ha? Judging na to longest. Bitch, I'm only giving out roses to Enigma and... Totoo. Maganda, malakas ang boses ni Kulas, malinaw. Hindi siya parang gano'n, hindi siya binging pakinggan. Points yun, no? Points yun against sa kalaban, hindi plus kay Kulas, no? Points yun against sa kalaban kasi given kung yung kalaban ay bulol o pangit mag-deliver, lamang si Kulas doon. Pero kumbaga, yun nga, sabi ni Looney doon sa break it down niya, ang guest niya si Antonym. Antonym nga ba? Si Sir Antonym nga. Shout out Sir Antonym na yung performance is sorry kay ano yata. Kay Thirdy yata na parang shout out Sir Thirdy na parang kahit pangit yung written mo, basta maganda yung deliver mo, yung performance mo, is madadala mo yung written mo eh. So yun yung advantage kay Kulas kahit I would say no na hindi naman araw-araw o bawat battle ni Kulas maganda yung sulat niya. Pero dahil maganda siya mag-deliver, nadadala yung sulat niya, no? So yun, advantage yun. Pero pinupunan ni Didel dito.
And Vic Soto, mga totoong malato longest. Bitch, I'm only giving out roses to Enigma and Vic Soto, mga totoong malalakas na bosses. So bitch, better be cautious. Si Enigma at saka si Vic Soto boses si Boss Enigma parang ganon, tapos si Vic Soto kasi bossing yung tawag. Bosses. So bitch, better be cautious. Kasi kung volume lang pala ang limit ng iyong artistry, para kang audio recording na distorted ang playback. Kasi basag ka instantly. But I guess walang remedy sa pagiging lesser entity with no ability, so see. Kung decibel lang ang lakas ni Jezebel, then I'll bring him serenity. And most probably Galing ng multi niya, no? Talagang ayos magsulat si Didel. Balik natin, gusto ko maintindihan yung punto niya dun eh. Ganda ng sulat niya eh. para kang audio recording na distorted ang playback. Kasi basag ka instantly. But I guess walang remedy sa pagiging lesser entity with no ability, so see. Kung decibel lang ang lakas ni Jezebel, then I'll bring him serenity. Galing. Dinidis niya yung ability ni Kulas. Tapos, na-compare niya si Kulas kay Jezebel. Ginamit niya din yung word na decibel. So, may internals pa si Kulas. Doon sa NET na rhyming niya. Tapos, kung si kung decibel ang, parang kung decibel ang power ni Jezebel, then I pray him serenity, parang ginamit niya yung serenity or peace ba, parang ganun. Wala, parang malamlam, ganun, peace, parang hindi malakas. So, Basag ka instantly, but I guess walang remedy sa pagiging lesser entity with no ability, so see. Kung decibel lang ang lakas ni Jezebel, then I'll bring him serenity. And most probably, same ang sentiments ng liga na yung nire-represent. Tanginang pambato to, ang win rate sa outer leagues, 30%. Bitch! nabasa niya, inaral niya si Kulas kasi madalas talo talaga si Kulas kapag madami siyang talo sa sa moto, sa pulo, no? Parang yung battle niya nakasabay nitong motos tsaka pulo is alam ko talo din si Kulas doon eh. Siguro dahil din na si Kulas kasi pagka may battle lang din ang battle yan eh. Hindi din humihindi yan si Kulas kapag inalok mo ng battle eh. So sa kanya bawat every salang is an experience, parang ganun kay Kulas. So ayun nga lang ang tendency, tingin ko na imbis matutukan niya ng isang malakas, nai-scatter niya yung mga malalakas na linya niya. So yun yung tingin kong weakness ni Kulas dahil sa marami siyang battle. Butas kay Kulas. Pambato to, ang win rate sa outer leagues, 30%. Bitch, 4 years ka nang sumisingit sa motos but never ka naging relevant. Numbers do not lie and it's 11 battles over 4 years but not once ka naging main event. Cause you are fucking incompetent. Never ka naging main event because you are fucking incompetent. Kaya nung March 7, pumunta to ng Rap Lines, bumatel. At doon siya minaltrato. Tapos last year, dumayo ng malayo, papunta Pulo, just to, once again, spoiler alert, magpatalo. Abagago, kahit nalibutin mo lahat ng ligat at tablado, mag-joyride sa aeroplano, para kang DDS na pinikitaan ng credible source, wala ring magbabago. Kaya baon tong tarantado. DDS to si Didel eh. Ang alam ko Pero yun nga, kahit na anong salang mo, kahit ano pang ipakita mo, talo ka pa rin, parang yung gusto sabihin ni Didel. Tuloy natin. Ng credible source, wala ring magbabago. Kaya baon tong tarantado. Ko sa spray beams at fakings who daydreams. Just accept the fact na talunan ka while hurdles are my favorite plaything. And for the record, kahit i-reset ang record, you getting served with impeccable plating. Dahil pag nilampasok kita ngayon, that's the only time you're ever gonna wipe the slate clean. Cause I mean business.
Because amin, business. Oo, ang tanging mission na i-upset ang prediction ng online profits. Oo, boss, maliit ang Mindanao market, but I'll prove na ako ang priority na target. Kaya si Kulas, ginawa ko ng Uzarugami. Huwag nyo nang hanapin to sa bracket. All out Kaya si fan. Kulas, ginawa ko ng Uzarugami. Huwag nyo nang hanapin to sa bracket. Parang Fluvert Floyd na -5. Motherfucker, there is only one threat, and that's me! Didel versus Kulas. Round 1, no? Yung round 1 ni Didel, yun. Mahina yung rebat niya nung una, pero ang ganda ng mga multis niya, ang ganda ng written niya. Ang ganda ng diction niya. Smooth yung diction ni Didel dito. Hinimay niya ng konti si Kulas, no? Tapos yung kanyang may ano siya, meron siyang blanco kanina mga ilang segundo. Parang mga 5 seconds siyang may 5 seconds siya na hindi man choke, ano 'to, nawala lang siya sa linya. So, siguro tina-try niyang i-recall. May gano'n siya. So, siguro round 1, Didel Kulas. Dahil sa mahinang rebat ni Didel, tapos yung meron siyang blanco. No, pero ang ganda ng sulat ni Didel, grabe. Okay yung mga sulat niya. Yun yan, Vesuvius, Serenity. Yung slang niya kasi, yung diction niya, nai-slant niya eh. So, pasok ko siya ng 9. 9 kay Didel. 10 ako kay Kulas. Kasi malinaw yung kay Kulas, tapos walang sablay. Tignan natin kung paano babawi sa second round si Kulas. Tignan natin. Let's go. Kulas round 2. Jolly person. Okay. Tanga! Joke lang na hindi ako marunong umintindi ng Bisaya, kaya di mo ako mabubuwag. Sabi ni 30, magribat lang daw ako sa'yo ng bahog bilat imong uyab. Okay yun. Okay. Yung rebat na yun. Kasi syempre, tinira mo na hindi ako nakakaintindi ng Bisaya. Bakit naiintindihan mo? Tapos, yan, nirebat niya. Buwag. Bahog bilat imong uyab. Okay yun. Mid-tier na rebat yun sa akin. Galing pa kay 30, eh, no? Sige, tuloy natin. Kulas round 2. Round 2 game! Nagpangalan ng Didel. Para daw pamatay. Parang baril kalibre. Yun ay inisip kong maigi. Unang basa lang pala ng Bisaya sa Didel. Didle! Hoy, Didle! Di ba tunay na meaning ng Didle ay cheat? Pero bakit di ka witty mang trick? Skim mo ang weak, generic mag-spit. Samantalang aking pagka-trickster, parang fixer, kay mafe-finish na click. Ito'y balitang panghalip, barilang kalakip, dali niyang nahagip ng tinggang kapalit. Di ko po sinasadyang makilka at sa halip. Ito'y pamamanlimos lamang ng badyaw sa uripot, mali ng kalabit. Okay yung no? Kumbaga yung Didel, binibreakdown niya yung pangalan ng Didel. Kasi nga, parang inuugnay ni Didel sa baril yung sarili niya. Tapos binigay ni Kulas na, parang walang baril-baril dito. Ito ay, parang pangungulit ng badyaw sa kuripot, mali ng kalabit. Galing. Ng badyaw sa... Di ko po sinasadyang makilka at sa halip. Ito'y pamamanlimos lamang ng badyaw sa uripot, mali ng kalabit. Mid-multi din, mid-multi. Pangalan ng tournament niyo sa Oro? Koronasyon! Koronasyon! Tunog Kabadingan!
Sa bagay, lugar nyo naman nang nagsasabing puro kayo kabaklaan kasi nga, Cagayan. Yeah. Baklaan, Cagayan, Kabaklaan, Cagayan. Okay yun, okay. Linya niya na yun. Cagayan. Mo! Pre! Pero nag-champion ka doon sa pang. 4 na beses na pagsalang na ang judging 3-2. Napaka-wex dude, bubo niya. Ang masakit pa doon, di niya nabuhok na kumang boto yung kay Sendlong at Pukoda. 3 bumoto sa'yo. Nag-iinom lang sa venue. Na yung Focus DC, sa Pulutan BC. Tunay nga nagkalutuan lang nung finals nyo kasi mga judges nyo, tipsy! Doon umugong yung laban ang layo ng narating. Literal ba namang umingay yung battle sa mga nag-cheaters na lasing? Chill lang kasi Okay yung setup na yun, hindi lang tinao. Hindi tinao no, kala mo lugar. Hindi lang tinao kasi parang siguro pangit yung pagkakasulat, pangit yung pagkakalatag, pero ang ganda nun na layout niya sa unan. Yung 3 judges, yung bumoto sa'yo lasing. Tapos, natawid niya na, ano to? Yung mga judges niyo, tipsy. Tapos yung dulo niya na, yung cheers ng lasing, no? Kumbaga, yung cheers sa kanya nung lasing. Galing nun, no? Parang, pinapalakpakan ka lang, pinipep ka lang ng mga lasing doon sa event. Okay yun, ganda ng ano, pero sana mas nagawan pa ni Kulas ng playful na pagkakalatag. Tuloy natin. pag may event, tamang flip-top beer lang. Enjoyin yung laban. Di yung sasagad kayo tapos maoy naman. At tandaan mong, wag na wag kang magbabaon ng gold label kung ayaw mong maban. Gold label, maban. Change topic, galit arik. Yun yata yung gold label yata yung kay Apex no? Nabanggit yata ni Apex yung sa Tuldok, yung gold label. Kaya, ayun, gold label, maban. Topic, galit arik. Parang kinukuha ni Didel yung crowd. Sorry, Nicolas. Kinukuha ni Nicolas yung crowd. No? Maganda yung receive sa kanya ng crowd. Mga MC nyo, wala nang laman yung utak, nagmamalalim pa. Hollow Earth. Yung mga battle parang reaction video ni BR, yung views, 308. Kawawa si BR. Parang napanood ko yun kay review ni BR sa CCTV. 308 views. Sana yung sa akin ay makapantay man lang sa views ng CCTV ni BR. Yan, panoorin niyo tong aking review. Nice one, Kulas. Kasi misto lang magkakamag-anak sa lupa yung laban, ayaw niyong i-share. At tandaan mo, Didel, wala kaming respeto sa mga liga na 1K followers. Ano, sir? Yung trono sa oro, hindi ko alam kung Hindi ko alam kung gaano karami yung followers nila sa Facebook. Pero yung BRC kasi, mataas yung following ng BRC. Though hindi lang ganun ka-consistent mag-upload. Pero inaabangan din yung BRC. Siguro mataas lang din talaga yung consumers ng mga battle rap dito sa Bataan. Kaya matunog din talaga yung BRC dito sa amin. Sige, tuloy natin, Kulas. RC, bundok venue, tagpiyero. Wala nga. Bundok meders. Ano, sir? BRC, bundok venue, tagpiyero. Wala nga. Wala nga kasing pambayad pag sisingilin. Tsaka okay nang kapusin sa budget, basta yung bara, di titipirin. Ano pa? Organizer namin si Deo.
Bading! Bakla! Organizer namin si Deo Bading. Shoutout Sir Deo. Yan. Grabe, loko-loko to si Kulas. Tinira yung bossing sa BRC ang putik. Bayot! Pisot! Eh baka di ka manalo doon sa paramihan ng iniyot! Real talk! Ano pa? Bisaya! Nag-aantay ka ng saging? Ulol, di ko pa kakainin mga unggoy sa net na inggit, umaasang mas marunong pa kay Enigma. Kesyo di napili yung idol yung higit, manggigipit, igigit, representante ng liga. Passion sa pagsulat, i-discredit, teka yan ay mali na. Teka yan ay mali na. Huwag kayong magsarado ng pag-iisip sa gusto nyo lang makita. Ngayon, balik sa topic kung bakit kailangan tuldukan tong naghahanga. Nag-aano yung boses ni Kulas, no? Parang papiyok na. Napapagod na yung vocal box niya. Teka yan ay mali na. Huwag kayong magsarado ng pag-iisip sa gusto nyo lang makita. Ngayon, balik sa topic kung bakit kailangan tuldukan tong naghahangad ng tuktok subalit haring araw sa tasang nais pa kami West! Babaong kumura sa lupa bago iakyat sa langit. Ay. Round 2 ni Kulas. Mid yung rebat. Ganda. Okay. Tapos, maganda yung mga multi niya. Tapos, bumanat siya nung kabaklaan, kagayan. Okay yun, nakuha niya yung crowd. Nakukuha niya yung crowd, kaso nung bandang dulo, yun, parang slip up niya. Yung naubo siya kasi yung boses niya, parang pabigay na yung boses ni Lasco eh. So, tingin ko, mamayang round 3 sisingilin si Kulas niyan. So, parang, syempre, sa round niya na yon mapapansin, no, by recency, yung dulo na. So, parang ang dating, ay, lumalaylay yung performance ni Kulas. Okay sana yung panimula ni Kulas. Mas malakas yung round 1 ni Kulas para sa akin kaysa sa round 2 niya. Ay, balo! Round 2, Didel, tuloy natin. Inaanggulo niya yung judging ng finals ko, pero ito ang best twist. Oo, di talaga ako iboboto ni Zenlook in Fukuda. Di yun marunong mag-English. Okay. Ba't ano yun, Bisaya? Mid-rebat ni Didel dito. Ganda nung niya na yun. Kasi tinira ni Kulas yung judging sa kanya. Naibalik niya ng Bisaya, anggol na mga ganito, ang daling sabihin. angle. Kung ayaw mo sa Bisaya, bakit last year nagbakasyon kas kamigin? Nakita. Pinost sa Facebook kasi. Ano yan? Tapos, probinsya kami. Probinsya din kayo. Tinignan ko sa Google Maps, Jayco namin, 4 sa inyo, 3. Jayco namin 4 sa Okay, mid-rebat si Didel dito. Ayos yung performance niya. Maganda yung performance tuloy. Maganda yung pagkakalatag niya ng rebuttals niya. Tuloy natin. Yo. Bago ko simulan ng round 2, Boss Arik, I'd like to thank you in person, Sa dinami-dami ng deserving sa Mindanao, ako'y naging choice mo na din. Na-employ na sa scene, burst at the seams, pagkat maririnig na rin ng tao ang voice ko at schemes. And I know that you believe in me, dahil ang unang bigay mo sa akin, si Poison 13. O should I say 14? O 12? Basta! Inferior clone kagagi, ang datingan parang Marco Lacson nung depressed but hindi happy. Pinagtagpi-tagpi na estilo kanyang hobby. Ang labo tuloy ng mga linya na hinabi. What the fuck did you expect? Finotocopy mo ang photocopy. Kasi Poison na, parang sinasabi niya na si Poison 13 ay ginagaya ni Kulas, na in which alam naman din natin na ang naging trademark ni Poison 13 is yung manggaya. Yung point sa akin yun. Niya na yun. Line ni Didel. Okay, tuloy.
amin. What the fuck did you expect? Finotocopy mo ang photocopy. Kasi Poison, GL, Cripply, Lipcram at etc. Pinaghalo-halo niya ang seeds, hoping na chimera ang mabreed, pero ang nabuo, boom, human centipede. So I impede. So I... Sabi niya, no? Poison, GL, Cripply, parang pinagsama-sama ang ine-expect kay Mera. Pero ang nabuo niya lang ay human centipede. Okay yung line. Gusto ko yung line ni Diddle na yun. Human centipede. I impede this nuisance, so I ain't showed nothing new since 2K23. Isang copycat ng copycat. Grabe, Brad. Yeah, you're too pussy for me. Sa sobrang Copycat, pag-idolize niya ka copycat, Poison, too pati pussy for hometown ginaya. Galing. Kahit nung idolize niya ka Poison. Grabe, Brad. Yeah, you're too pussy for me. Sa sobrang pag-idolize niya ka Poison, pati hometown ginaya. Kahit nung feeling Poison sa underground, piece of cake, parang cassava. Cause this is karma. Kasi feeling GL din tong Kasi ganda nun, no? Kung feeling poison ka sa underground. Ano ito? Piece of cake, cassava. Kasi sa amin sa kasi sa amin sa Mindanao, no? Kasi tatay ko taga Mindanao eh. Yung cassava, yung bungang kamoteng kahoy, yung ugat nun, ginagawang cassava cake. Pero pag mali ka ng pagkakagawa, yung cassava is poisonous, mataas yung cyanide niya. Galing ng linya na yun. Cassava cake. kawatan, tanggal ang balaklava. Kahit nung feeling Poison sa underground, piece of cake, parang cassava. Cause this is karma. Kasi feeling GL din tong kawatan, tanggal ang balaklava. Hindi lang to simpleng hot seat. I'm making you cadaver diving on lava. Kasi diba, ang timeline concept ni GL sa GL versus Sayad ginamit mo sa finals niyo, men. Hindi ba lang konti kasi ang time manipulation niya gamit daw Infinity Gauntlet. Pero same lang ang content. Round 1, 2, and 3 pass. Present, future ng opponent. Kaya si Kulas naging reverse Nikola Tesla para lang magkalinya. Nagnakaw ka sa current. At obligatory pang sasabihin kada bate. Galing nun. Na breakdown niya yung ginawa ni Kulas doon sa finals na-breakdown niya yung ginawa ni Kulas noong finals nila sa BRC last year. Na parang ginaya yung past, future, present ni GL. Galing nun. Okay, tuloy natin. Di ko ginagaya si GL. Pero naka-train of thought ang rason. Nakakahon ka sa bagong meta na according sa comment section pambaon. Taon-taon, patalon-talon ang estilo base kung sino ang kampyon. Eh paano yan? Tinalo ni Poison si GL, so sino ka ngayon? Pero sige, magpakamokojin ka lang. Cause me, I'm on a different gaming system. Fuck Tekken, ang gusto kong laro, Street Fighter. Doon tayo sa kalsada magdikdikan. Ito ay aking season. Elimination. Ito ay aking season. Domination ang waking reason. Eliminate ang feeling decent. Eliminate ang teka, nag-i-input lang ng combo para mag-Akuma Raging Demon. Grabe. Ang tindi nun. Akala mo mag-choke na, oh. Yung pala, gumaganon siya, oh. Nag-i-input lang ng, Akuma Raging Demon. Tindi nun, Brad. Ayop ka, Diddle. Street Fighter. Inano niya muna, Mokojin. Street Fighter. Yun yung train of thought niya na ginawa. Mokojin, tapos tineken niya. Sinabi niya yung Tekken, tapos ginawa niyang Street Fighter. Tapos ginawa niyang, kunyari choke siya. Tapos, teka lang, nag-i-input lang ako ng combo para sa Akuma Raging Demon. Galing. Ituloy natin, Diddle, lakas nun. Raging Demon, cause they can heal him, but di maghihilom ang mga sugat, that's for damn sure. Ang estilo ko may Hansel Cabo na texture. Well, galing sa maestro ang initial na lectures, pero iniba ang kagat para mas fit parang dentures. So you could say,
Galing. Na parang denture. So you could say na kaysa kang blueprint pero ginawa kong 9/11 ng architecture. Pero mga obscure na rapper, ganun naman yata talaga. Sa estilo pasabit-sabit. Pwede halin tulad sa kalsadang may sanga. Kaliwa o kanan, paano imamarket? Lyricismo o antics? Agresibo o upbeat? Ang importante daw, timely ang arrival. Ikaw, bahala ka sa buhay mo. Basta itong ruta ko, gamit estilo ko, diretso na to finals. Yun, round 2 ni Didel. Mas malakas definitely sa round 1 niya. So, baliktad sila ni ni Kulas. So, ito naman kay Didel, lumakas yung round 2 niya. Lupit nun yung mid rebuttals niya, no? Nabalik niya yung yung nabalik niyang tinira ni Kulas sa kanya kanina. Ano nga ba yung rebat na yun? Nakalimutan ko. Tapos yung tirada niya na ginagaya lang ni Kulas si Poison 13, no? Pinagsama-sama Poison, Triply, GL, Human Centipede. Tapos imbis na Chimera, Human Centipede. Yung Kasava, tinulugan yung Kasava yun kasi definitely most of ng nanonood dyan hindi alam yung fact about sa Kasava na yun na ang Kasava ay poisonous. Lupit nun. Tapos, yun, yung input niya. Uma Raging Demon, nag-i-input lang ng combo. Uma Raging Demon, 10 din lakas nun. Grabe. Ang scoring ko for this for this round is 9 kay Kulas, 10 kay Didel. 9 kay Kulas, 10 kay Didel. Okay, tuloy natin round 3 ni Didel. Round 3 ni Kulas. Go. Make or break round. Hindi ako si Poison paglilinaw lang. Hindi ako babaero. Hindi ako babaero. As in. At di ko rin ginagaya si GL. Mas malutong ako magmura. Tangina mo, yun pa yung mahirap intindihin. Kung may pagkakatulad kami ni GL, yun yung pagiging virgin. Okay, ganda, ganda. Mid-rebat din. Another mid-rebat ni Kulas para sa akin. Ganda ng latag niya doon. Tsaka narinig ko kanina, sabi niya, anggol. Anggol. Tangina mo, didol. Di ka talaga mananalo sa battle. Umuwi ka na lang sa inyo, patira ka ulit sa puwet sa imong angkol. Tawag doon, rebattle. Game round 3, game! Sa di po nakakaalam, kabatch niya talaga sa CDO, si Fukuda. Yung pinalo ng durian. Kaya butas marami. Mukhang sa gera nga dumaan. Pader sa Marawi. Oo! Kasabayang tumugma, kasama niya pang tumungga, kaso naiwan tong syunga. Naging uprising killer na yun, tas ikaw fan na lang ng Fukuda. Hindi na. Ang ganda ng angle niya dito na ginagamit niya si Fukuda, pero natitira niya si Didel. Okay sa akin yun. Yung una, yung pinalo ng durian, siniset up niya. Tapos pader ng Marawi, parang galing sa gera, pader ng Marawi. Tapos itong nag-uprising killer na nga daw si Fukuda kasi ang daming tinalo ni Fukuda na uprising din eh. Sila Sayad, si Krega din yata, doon nagkakamali. Hindi ko na sure kung si Plasma, parang si Plasma. Tapos ano yung isa niyang ayun yung fan, Fukuda, fan ka pa rin yung fan. Tapos Fukuda, fan, tatak ng electric fan, Fukuda. Okay yun. Okay, tuloy natin. Di ba yun yung batas ng Mindanao? Tapos si Saint Luke yung Parparot San Telmo, yung unang supremo naging Caviteño, si Krega Aladeo, humihigom na lakas espiritual!
mga weirdo! O basta CDO, weirdo! Setup niya dito yung pinanggalingan ni Didel. Paano mga OA, sample? Ang oro ay ginto, tas yung isdang oro daw sa ilalim ng dagat lumalamon. Dinedescribe nila na parang kraken, goldfish lang pala yun. Ba't ganon? Ano yung bayawak sa inyo, dragon? Mga OA, kesyo barilan sa amin, sa Didas sir, sa kanila reality sa Maisan, armas namin jail blaster, sa kanila RPG at machine gun. Dito na yang pananakot, parang Duterte lang na makamasa. Kaya isa ka lang sa mga umaasta na alpa na yung milk nila kamatcha. Kasi panggagago mo ay peke, mga taong aklas. Unggoy po tapete, pang Facebook, mang bash. Kongreso ka sa lente, tinura mo walang klas. At binanggit ko na Duterte para siguradong may bars. Ano siya, parang tinitiran niya yung pinanggalingan ni Didel na Mindanao. Tapos, tuloy natin, mamaya na pala. Gusto mong umani ng respeto? Baguhin pa mamalakad? Sa Mindanao tumakbo ka, maging payapang namumuno para sa ngay mangopia. Pasa-armas, idiyan ng gera, takpa mo ng tolda. Dahil di nagbubunga ng prutas pag ang tanim mo, bomba! Sayang. Tangina mo, salamat na bitin yung bomba. O yan si Sayang. Tropa! Nagpapakademonyo sa rap. Bisayang apok. Devil na konyo. Sa lahat ng demonyo, ikaw lang dikondo. Sakto! Ako ay Nico rin, kaya pipikunin tong apok featuring. Mga nagtitigas-tigasang dalimbasagin ng ego, parang tinabig lang yung figurine. Kaya ngayon, Galing. pira-piraso kang pupulutin sa lapag yan ng aking nabanaag. Kaya anong Didel, baka brittle, sa dali mo lang mabasag. Nice one. Ano Brad? Gusto mo ng tunay na kasamaan? Doon sa amin si Deo, puro kabaklaan. Si JD Batakan, si Poison Babaero, si Tipsy D sugal naman. Karagatan sa amin, puro apoy, sigurado ka na mapapaso. Sobrang init yung sa talas namin, nagpapalamig na sa Colorado. Kaya Ayos yung ano, hindi lang tuloy-tuloy yung ano niya yung hatak niya sa crowd Sayang yung slip up niya sa bomba. Tapos, ganda na sana kung natuloy-tuloy niya pa yon. Para sana parang maganda sana, ano bang tawag dun, parang haymaker ba? O basta, parang yung dulo niya. Pasok na pasok sana yun. Yung binanggit niya yung 4 na battle MC ng flip top na taga-Bataan. Sayang last ko. Sige, tuloy natin yung round 3 ni Kulas. ka na mapapaso. Sobrang init yung sa talas namin, nagpapalamig na sa Colorado. Kaya gago! Yan dibil-dibil niyong imahe, akin na at wawakasan. Walang demonyo sa impyerno, Didel. Lahat nasa Bataan. Last na. Alam mo na. Last! Oo! Ako si Kulas! Tropa ko si Rene! Kaya, ibang construction na to! Kami naggawa ng pyramid, kaya perfecto ang gulo! Kaya pag tinalo ko to, wala nang karir na babalikan sa oro yan! Ako manalo o matalo, mahal ako ni Foreman! Huling banat, balikan natin! Sayang, parang hindi lang pay off yung mga setup ni
Kulas. Pero ang ganda din sana ng written eh, hindi lang siguro yung delivery niya, hindi niya lang na-practice ng maayos. Yung bomba, sumablay siya dun sa bomba, pero ang ganda ng rebat niya, no? Okay yung rebat niya kanina, yung bitaw niya about kay Fukuda para gamitin pa against kay Didel, okay yun. Kaso wala eh, hindi may part talaga na lumaylay dahil dun sa slip up niya. Pero maganda naman sana yung ano, yung thought, naiintindihan ko yung thought, kaso hindi lang pumasok talaga doon sa flavor ng mga tao or parang nawalan ng bisa sa crowd. Siyempre malaking bagay yung sa crowd. So sige, tuloy natin kay Didel para ma-scorean na din natin. Ang paboritong pahaging Nicolas, dapat lyricismo lang. Pakita ka ng bago, okay. On a conceptual level, I agree because as MCs, we should go slay. Wilder than Deontay, di lang dapat role play. We should embody literary excellence all day. Let the thoughts spray. Ang issue ko lang, ombre, sinabi mo lahat ng yun habang naka-Naruto cosplay. Tinitira niya isang performance ni Nicolas sa BRC yata yun, na sa Motus ba? Na naka-costume si Kulas. Kita ka ng bago, lyricismo, etc. Pero naka-cosplay nga siya. Yan. Hindi na nag-rebat si Didel dito sa round 3. No? Diniretso niya na sa written niya. Siguro para hindi siya mawala. Kasi tingin ko mabigat yung third round ni Didel dito. Anyways, tuloy natin. Tangina ang OA, what a mystery that brain is in my view. Lyricismo lang, tapos nagpa-props ng mga pictures. Allen Wrench at Allen Screw. Teo. Oo nga, parang napanood ko yung battle ni Kulas na yun. Hindi ko na lang maalala talaga. Lahat. Pero may point siya doon na kung lyricismo. Siguro yun yung punto ni Didel. Lyricismo. Huwag kang maglabas ng props. Kasi nga, yan parang spoon feeding yan sa crowd eh. Though, syempre, ang crowd din naman, effective yan sa crowd, no? Magiging effective sa crowd yan. Kasi gusto ng crowd yan, yung mas magigets nila ng mabilis na madali eh. So, yun yung tinitira ni Didel. Tuloy natin. Round 3. Kita ka ng bago, tos ang references limitado sa anime at MCU. So dude, tell me the truth. Sinong pinaka-hipokritong MC if not you? Pero Galing. Mira niya na na nerd style kasi si Kulas eh, no? So dahil nga yun, MCU, anime, etc. Tapos pa yung niya. Ang ganda nung rhyme schemes niya dito, ang ganda ng written niya. As usual, yung diction niya, panalo pa rin, nabanggit niya yung mas wilder pa sa Deontay. Okay yung mga reference ni Didel dito. Medyo magaan, naiintindihan ko pa. Okay, tuloy natin. sige, stay in your groove. Mag-reference ka lang ng Marvel. Cause me, I'll spit fire and I'll seek higher. Thoughts pagkat comics lang panlaban ng comic relief na Rick Reimer. And I don't give a fuck kung may Infinity Gauntlet ka, may 5 fingers of steel, si Big L, the Big Styler. At kung ikaw si Dr. Doom, ako si MF Doom na may bit-bit na meat grinder. Cause you's a bitch. Kumbaga, yung reference ni Kulas na Marvel, tinatapatan ni Didel ng references niya ng mga gangster. Galing. Lupit nun. Cause I'll say it again, you's a bitch writer na pinag-wordplay ang Kulas sa cool ass. Like, what the fuck did you mean? Tapos next, Poison 13, baka Poison 6, 7, cause you're just a fucking meme. Gay-ass lyricism, manang-mana kay Deo si Patring, kaya pag suntok sa mukha, mag-iiba ang ilong ng bading, parang si Stel ng SB19. Cause I don't wanna be mean. Pero masyado tong desperado. Kita nyo, masyadong desperado. At sa isang battle, nag-Japanese siya, bro.
Daijobu, Daijobu, Daijobobong bano! Boss Arik, wag to dahil ang Mokojin kung lumapit, abo! Ang gusto kong makalaban na Japanese na sa kabilang bracket na Jabo! Oh, call out. Naku po! Kaya ngayon huwag kang aatras, abante amigo. Pakitaan mo ako ngayon ng purong lyricismo. Cause as of now, para kang kamote rider na bibili ng motor tapos walang pang-renew ng rehistro. Oo mismo, pagkat ang kalibre ni Dudong, di pwede sa matindi ang dunong. Sa kakasindi ng 2 joints, ayun, ginagaslight ang sarili niyang delusion. Sana matauhan ka, kasi kung hindi, ka makukuha magre-reset ng neuron. Higa to sa futon, cause if sleep is the cousin of death, a-attend ka sa family reunion. Galing. Multi ng no? Crime schemes, yung multi. Hihiga ka sa puton. Yung kutsyon. Galing yung reference. Lakas ng round 3 ni Didel. Kaya tingin ko kaya hindi na siya nag-rebat kasi para hindi siya maligaw eh. Para hindi niya mawala yung linya niya sa ulo niya eh. Galing ng linya niya. Hindi, para sa akin ngayon, hindi ganun kalalim kasi medyo naiintindihan ko pa. Yun! Lyrics lang pero pamatay. Dahil instincts ay ultraviolet. I cause damage na dikita ng mata pagkat mga pasa ay ultraviolet. This dude is Baphomet with a southpaw left. I swing at ops on sight like Montague in Capulets. We are opposite cause I'm ahead while your head's coming off like Django Fett. Kraken, opposite. Spotify sa cassette, big brain laban hydrocep, triple mo na B, shit stain pang kubet, tang inang brick game habang building blocks ko pang nanotech. Kaya kulas, wag ka masyadong makulit. Open pa naman ang tryouts until March 31. Try ka ulit. Cause boss, that ain't even the half of it. Kaya masyadong ginalingan kasi gustong ma-regular. Just know that if you want lyricism, I always go for the jugular. Rhyme schemes, multis, wordplays, on par with dudes on the league who's very popular. In other words, I got no room for improvement. So saan ka lulugar? Uy, grabe. I got no room for improvement. Saan ka lulugar? Galing nun. Lupit Didel. Wala ka ng pwesto dito. Saan ka lulugar? Laos! Lakas. Live lang daw yan! Ayun. Lupit. Tindi nun, Didel. Sige. So, round 3 ni Didel, definitely yun yung pinakamalakas niya. So, round 1 niya, round 2 pataas eh. Round 1, round 2, round 3 pataas yung performance ni Didel. Kay Kulas naman, lumaylay yung round 2 niya, binawi niya sa round 3, pero hindi na humigit, hindi na umangat. So, para sa akin, Didel, Kulas, round 3 is, round 3 ni Didel siguro ay 10. Ganda talaga ng execution niya, okay. Yung round 3 ni Kulas naman ay 9. Yan, so, Didel, Kulas, 10, paano ba? 9, 10, 10 si Didel. Kay Kulas naman, 10, 9, 9. So, bumaba yung performance ni Kulas. So, lamang ng 2 points si, sa akin, Didel. Didel ako sa battle na ito. Lupit. Panalo tayong lahat. Sabi nga ni Boss Arik, yun ang mga laban na panalo tayo. Ganda nun. And, yun, salamat sa panonood. And that's it for our episode ngayon. Didel versus Kulas. Ang ganda. So, hanap pa tayo ng susunod na ihihimayin. No? So, na babattle doon sa right of way. Anyways, thanks sa panonood. Salamat din sa CompBuds Computer Center. Shoutout sa inyo dyan sa Balanga, Bataan. Kay Christian Dale Flores. Yun, sa pagbuo ng computer na itong ginagamit ko. Maraming salamat, tropa. At hanggang sa muli, until the next video, maraming salamat. Once again, this is Delayed Reaction. Peace out.